Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update mula Japan, Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Nagpasya ang lungsod ng Sapporo sa Japan na magsanay ng 10 Vietnamese workers upang maging bus drivers dahil sa lumalalang kakulangan ng local drivers sa bansa. Ayon sa ulat, halos 70% ng kasalukuyang bus drivers sa lungsod ay nasa edad 50s at 60s na, kaya inaasahang marami sa kanila ang magre-retiro sa susunod na 10 taon. Dahil dito, nabawasan na rin ang ilang bus routes at biyahe sa lugar. Sisimulan ng mga Vietnamese trainees ang pag-aaral ng Japanese language at pagkuha ng driver's license sa Vietnam bago sila sumailalim sa karagdagang training sa Japan hanggang 2028. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na isang lokal na pamahalaan sa Japan mismo ang direktang magpopondo para sa pagsasanay ng foreign bus drivers bilang tugon sa labor shortage. Kilala ang Japan bilang bansang may mababang crime rate at mataas na conviction rate, ngunit may mga kritiko ring nagsasabing may mabigat na proseso sa likod ng justice system nito. Ayon sa mga ulat, maaring ma-detain ng ilang araw ang isang taong inaresto kahit wala pang formal na kaso habang sumasailalim sa mahahabang interrogation sessions araw-araw. Sinasabi rin ng ilan na minsan ay nagiging mas mahalaga ang pagkuha ng confession kaysa sa masusing paghahanap ng buong katotohanan. Dahil dito, may mga nag-aalala na maaaring mapilitang umami ng ilan dahil sa matinding pressure at takot habang nasa ilalim ng investigasyon. Sa gitna ng usapin, muling nabibigyang diin ang kahalagahan ng balanseng sistema ng hustisya, isang sistemang hindi lamang mahigpit laban sa krimen kundi makatao rin at may proteksyon sa karapatan ng bawat isa. Mas umiinit ngayon sa Japan ang usapin tungkol sa immigration at citizenship habang patuloy na bumababa ang populasyon ng bansa at dumarami ang foreign residents. Iminungkahi ni Professor Atsushi Kondo na gawing mas madali ang pagkuha ng Japanese citizenship para sa mga dayuhan bilang bahagi ng mas maayos na integration sa lipunan. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagtuturo ng Japanese language, batas at lokal na kultura upang mas maging responsable at maayos ang pakikibagay ng mga bagong mamamayan. Gayunman, may ilang mambabatas na nagtanong kung sapat ba ang simpleng pagbabago ng legal status upang matugunan ang mga pangamba ng publiko tungkol sa mabilis na pagbabago ng demografiya ng Japan. Sa kabuuan, ipinapakita ng usaping ito na patuloy na naghahanap ang Japan ng balanse sa pagitan ng population challenges, social stability, at pangmatagalang kinabukasan ng bansa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50. Person, no choosing in color size. Translation service Japanese-English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso. Direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Looking for a delicious homemade snack? Try our very own Nutflix. Homemade Filipino garlic fried peanuts. Crispy,
flavorful, and perfect for your everyday cravings while watching movies, studying, or relaxing at home. Made with quality ingredients and available for only 1,000 yen. Follow our page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Don't forget to follow, like, and share our page. Message us now to order your homemade Netflix. Shipping fee is not included. Welcome sa Chika Showbiz! Hatid namin ang maiinit at pinakabagong balita sa mundo ng showbiz, mula Hollywood hanggang sa mga paborito ninyong artista sa Pilipinas. Tara, sabay-sabay nating alamin ang latest chika! Ibinahagi ni Christine Reyes na matagal na pala niyang kakilala ang fiancé niyang si Gio Tingson. Bago pa man naging opisyal ang kanilang relasyon, ayon sa aktres, una silang nagkita sa isang school. Fair noong grade 6 pa lamang siya habang grade 7. Naman si Gio, ikinuwento rin niya na hiningi umano ni Gio ang kanyang numero noon at ipinakilala niya ang sarili bilang Agent Orange dahil orange ang kanyang suot na damit. Mas lalong kinatuwa ng fans ang revelasyon na itinago umano ni Gio ang larawan ni Christine sa loob ng mahigit 26 na taon bago sila tuluyang nagkatuluyan. Matapos ang maraming taon ng pagkakaibigan at ugnayan sa parehong social circles, naging seryoso ang kanilang relasyon noong 2025 bago inanunsyo ang kanilang engagement nitong Mayo. Muling naging usap-usapan online ang pangalan ni Inday Badiday matapos siyang mabanggit sa isang mainit na debate sa Senado. Nangyari ito matapos tutulan ni Senador Juan Miguel Zubiri ang ipinakitang video ni Senadora Amy Marcos tungkol sa usapin ng charter change. Kalaunan ay humingi naman ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ng yumaong entertainment journalist at sinabing slip of the tongue lamang ang nangyari habang mainit ang diskusyon. Dahil dito, muling naging trending sa social media si Inday Badiday. Ang maraming netizens ang na-curious tungkol sa kanyang naging ambag sa Philippine entertainment journalism. Si Inday Badiday o Lourdes Jimenez Caballal sa tunay na buhay ay kinilalang isa sa may impluensyang showbiz columnist at TV personality sa bansa noong kanyang panahon at iyan ang kabuuan ng ating balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang aming page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa para sa mas marami pang updates mula Japan, Pilipinas, at buong mundo. Ingat at hanggang sa muli. Before we end, we invite everyone to like, share, and subscribe to our page. You can watch us not only on Facebook, but also on our YouTube channel for more updates and exclusive content. We also have original 100 Pinoy diaries and 95 Tagalog quotes at Spotify and Apple Podcast, all in Tagalog written by Vicky Ozawa, voice over by talented Filipina, Miss Joy and Jasmine, now available. So don't forget to listen and support our creative works. If you have any concerns, inquiries, or if you are interested in our commercials or services, please feel free to message us anytime on our Facebook page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Japan time. Thank you very much for your continued support. And we look forward to assisting you. Maraming salamat from Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Here is a short quote from Ms. Vicky Ozawa, Life is a gift. Find peace of mind first rather than happiness. Thank you very much.